Good morning mga ka-DM at welcome sa DM Stories. Bago po tayo magsimula, may isa lang po akong katanungan. Hanggang saan nyo po kayang panindigan ng pagmamahal nyo? Yung tipong kahit na minamaltrato na kayo ng mga hipag, biyanan, o ng mga kamag-anak ng inyong minamahal, ay pilit nyo pa rin mamahalin ng inyong partner. Yung maging pati yung partner nyo, hindi na rin kayo ginagalang. Pero mahal na mahal nyo yung taong ito. Hanggang saan po ito aabot? Kasi po yung kwento po natin ngayon ay tungkol po dito. At napakagandang kwento nito kung tutuusin na papakinggan nyo po hanggang dulo. I-comment nyo po sa ibaba yung sagot ninyo tungkol sa katanungan po natin ngayon. Pero bago po tayo magsimula, ay isa-shoutout ko lamang po yung nag-comment na ito. Si Jalebi Fanes. Sabi niya, ang sakit ng kwento ni girl. Kuwang-kuwa nila ang gigil ko, umpisa pa lamang pero ang sarap. Dahil sa mahal na mahal pa rin siya ng asawa niya, may happy ending pa rin. Ayun lamang po. At maraming salamat po sa iyo, Jalebi Fanes. Di na po natin patatagalin. Simulan na natin ang kwento. Tumayo ka dyan, nene. Nag-iinarte ka pa. Tayo, kung ayaw mong tadyakan kita dyan. Ageng, yung anak ko, tulungan mo ko. Ang sakit ng tiyan ko. Tulungan mo ko. Nene, Ageng, anong nangyari? Dugo? Sa sobrang sakit ng tiyan ni Nene, ay tuluyan na siyang nahimatay. Nang magising siya, nasa loob na siya ng isang ospital. Ang anak ko, kumusta ang anak natin, Panoy? Uminahon ka, Nene. Wala na ang anak natin. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Ano? Hindi totoo yan. Buhay ang anak ko. Sabihin mong buhay ang anak natin, Panoy. Buhay siya. Kung iningatan mo ang anak natin, edi sana hindi siya nalaglag. Iningatan? Anong alam mo sa pag-iingat na ginagawa mo, ha, Panoy? Araw-araw kong pinagdarasal na sana'y hindi ma-stress si baby sa loob. Wala ka namang alam eh. Dahil sa hindi mo inaalam. Anong ibig mo sabihin? Inaabuso ka ba sa bahay? Ginawa akong alipin ng mga kapatid mo, ng inay mo. Lahat ng trabaho sa bahay niyo sa akin lahat. Laba, pagluluto, paglilinis. Wala akong pahinga sa araw-araw at yun ang hindi mo alam. Huwag kang magsinungaling, Nene. Dahil lang sabi ni Mama, puro ka tulog. Wala kang ginawa buong maghapon. Sabi nga niya, iniintindi lamang niya kasi buntis ka. Hindi nga nagagalit si Mama sa'yo tapos gagawan mo pa sila ngayon ng kwento. Mas lalo siyang nanghina nang marinig yon. Kaya pala tila walang pakialam ang kanyang asawa tuwing darating ito ng gabi sa kanila at aalis ng umaga. Sinisiraan na siya ng kanyang biyanan sa kanyang asawa. Kita mo na, natahimik ka, hindi ba? Akala mo hindi ko alam. Saka maglakad-lakad ka na lamang, ang lamya mo pa. Nawala tuloy ang anak natin. Ano? Tinulak ako ng kapatid mong si Aging kasi naggalit siya at hindi ko pa tapos plantsahin ng damit niyang gagamitin sa birthday ng kanyang kaibigan. Napakasinungaling mo naman, Nene. Ina at kapatid ko gusto mong siraan sa akin. Gusto mong nag-aaway kami, ganun ba? Panoy, hindi. Ang tagal kong nananahimik sa pangmamaltrato nila sa akin kasi ayoko mag-away kayo. Tama na, Nene. Hindi mo pwedeng siraan sa akin ng aking pamilya. Tumahimik ka na. Dito ka lamang dahil sa bibilin pa ako ng gamot mo. Wala siyang magawa kundi ang umiyak. Akala niya sa pananahimik niya ay magiging maayos lamang ang lahat. Mas lalo palang lumala at ang masakit, apektado ang kanyang anak. Sobrang sakit ng kanyang loob, walang kapantay ang sakit na kanyang nararamdaman. Wala siyang kakampi, walang pagpapatahan o magpapatahan sa kanyang nararamdamang sakit. Nyenye, apo ko, kumusta ka? Kaya pala gustong gusto ko na sumugod dito sa lungsod. Lagi kitang napapanaginipan niya umiiyak eh. Lolo, salamat at nadalaw ka. Natutuwa po ako sobra. Sino po nagturo sa inyo na narito ako sa ospital?
ay ang biyanan mong babae, kaya nagmadali agad akong pumunta rito. Nakasalubong ko ang asawa mo kaya siya ang nagturo sa akin dito. Lolo, tiyak akong napagod ka sa biyahe. Nagugutom ka yata eh. Wala naman akong pera. Wala rin pagkain dito na iniwan si Panoy. Ayos lang ako, apo. Ikaw, parang hindi ka maayos. Mukhang ang dami mong problema. Sabihin mo sa akin, hindi lang ito tungkol sa nangyari sa iyo ngayon. Alam kong may iba kang dinadala riyan sa puso mo. Lolo, bukod sa nakunan po ako, inaapi din po ako ng biyanan at mga bayaw ko. Yung mga bayaw ko at hipag. Nawala sa sinapupunan ko ang dinadala kong anak dahil sa kanila. Masakit mawalan ng anak, Lolo Dado. Sobrang sakit pero hindi ko man lamang makaramay ang aking asawa sa kabigatang ito. Kawawa naman ang apo ko. Hindi ko man lamang makipagtanggol sa mga nang aapi. Kumanda sila sa akin. Lolo, kalbaryo ang buhay ko sa loob ng tahanan nila Panoy. Ang masama pa ayaw maniwala ni Panoy sa akin. Tamad daw ako sa loob ng bahay. Walang ginagawang trabaho. Samantalang sa akin lahat ipinapagawa ang mga gawaing bahay. Yung kapatid ni Panoy tamad. Yung inay naman niya maghapon sa pasugalan. Kaya pala halos butot balat ka na. Akala ko dahil sa paglilihi. Laking probinsya ka. Sanay ka sa gawaing bahay. At alam ko kung gaano ka kasipag na bata. Hay apo, nakakaawa ka. Bakit hindi mo man lamang sinabi sa akin noong unang dinalaw kita sa bahay ng biyanan mo? Ang bait pa niya sa harapan natin. Pagkukunwari pa lang lahat ng iyon. Masakit lang, Lolo. Sarili kong asawa. Hindi ako kayang ipagtanggol. Ayaw pa akong paniwalaan. Anong gusto mong mangyari? Umuwi ka na lang sa atin na po. Kaya pa naman kitang buhayin sa pagiging albularyo ko. Kahit pa paano yung nakakaipon ako kahit maliit. Makakakain pa naman tayo. Lolo, kasal po kami ni Panoy. Ikaw nang nagsabi kapag naikasal ng dalawang tao, hindi na ito pwedeng paghiwalayin. Eh kung hindi ka naman kayang panindigan niya. Mahal ako ni Panoy, Lolo. Yung inay at kapatid lang naman niyang may ayaw sa akin eh. Mahal din naman siguro ako ni Panoy, di ba, Lolo? Pero hanggang kailan ka magtitiis? Hanggat kaya ko po, Lolo Dado. Mahal ko po ang asawa ko. Ayoko maghiwalay kami. Walang magawa ang kanyang lolo Dado. Hindi siya nito napilit na umuwi. Pero isang pagbabanta ang ginawa nito. Bibigyan ko ng leksyon ng mag-inang yon. Makikita mo, kapag hindi sila hihingi ng tawad sa iyo, hindi matitigil ang kanilang pagdurusa. Hindi pwedeng wala kong gagawin. Hindi ko ito palalampasin. Lolo, wag na. Alam nilang albularyo ka. Kaya kapag may nararamdaman silang kakaiba, tiyak akong sa atin agad nila yun ibibintang. Hayaan mo lang sila. Wala silang mapapatunayan. Kailangan nilang maturuan ng leksyon. Buhay ng apo ko sa tuhod ang kanilang kinuha. Hindi yun simpleng bagay lamang, nene. Walang magawa si Nene sa naging desisyon ng kanyang lolo. Alam niyang kapag sinabi nito ay gagawin nito yon. Kaya nakaramdam siya ng pagkabahala sa kanyang biyanan at bayaw o kanyang hipag. Isang araw pa lamang ang pahinga niya mula nang makalabas sa ospital ay pinag-iinitan na agad siya ng kanyang biyanan. Nag-iinarte ka na naman. Akala mo naman hindi galing sa bukid. Alam ko namang may saunggoy ka Maglaba ka na nga lang. Ang dami ng labahin. Tumambay ka pa sa 1 linggo sa ospital. Ang laki tuloy ng binayaran ng anak ko sa ospital. Pagsilbihan mo yon. Po, Mama, baka po mabinat ako. Kalalabas ko lang ng ospital. Saka masama pang pakiramdam ko. Masakit pa yung puson ko. Huwag nang magpasakit-sakitan pa. Pinapalamon ka dito kaya magtrabaho ka. Wala siyang magawa kundi ang sundin ng utos nito. Inipon niya ang tambak na labahan at dinala sa likod ng bahay. Saktong dumating ang kanyang asawa dahil sumama ang pakiramdam nito. Kalahating araw lamang ang pasok nito. Naabutan siya nito na sa harap ng napakaraming labahin. Nene, bakit ka naglalaba dyan? Paano kung mabinat ka? Sinabi ko na rin yan kay Mama pero sabi niya nag-iinarte lang ako. Laking bukid naman daw ako Tumayo ka dyan. Mama,
Anong ginawa mo kay Nene? Baka mabinat siya at gagastos na naman ako ng malaki. Kayo na muna ni Aging ang gumawa nito. Ako ba yung pinagsasabihan mo, anak? Ay, ang aga mo namang umuwi ngayon. Ma naman, bakit mo pinaglalabas si Nene? Kalalabas lang niya ng ospital. Nakunan siya. Parang nanganak na rin. Bukod doon, masakit ang loob naming mag-asawa sa pagkawala ng aming anak. Panoy, anak, sa tingin mo ba gagawin ko yan? Anong pinalalabas mo, Nene, na masama akong biyanan? Sinisiraan mo ko sa sarili kong anak. Ang galing mo namang magkwento ng hindi maganda sa anak ko. Po, Mama, totoo naman eh. Inutusan mo akong maglaba kahit sinabi ko sa iyong mahina pa ang katawan ko. Napakasinungaling nitong asawa mo, Panoy. Pinalalabas niyang masama ako. Sinabi ko pa nga sa kanya kanina pagkatapos kumain magpahinga siya at huwag galaw ng galaw. Hay, ang bigat ng damdamin ko. Tumaas yata ang presyon ko ng aking dugo. Aging anak, yung gamot ko sa high blood, bilis. Nene naman eh. Tigilan mo na kasi ito. Mabait naman si Mama sa'yo, hindi ba? Kung may plano kang bumukod, kaya mo pinagmumukhang masama si na Mama. Pues ngayon pa lamang sinasabi ko na sa'yo. Pamilya ko sila. Hindi ko sila pwedeng talikuran. Sa akin sila nakadepende, kuha mo ba? Pinag-aral ako ni Mama bilang inhinyero para gumaan ang buhay namin. Hindi para sa isang babaeng kay bago ko pa lamang nakilala. Panoy, hindi ko naisip ang mga bagay na yan. Ano bang sinasabi mo? Pumasok ka na sa loob ng kwarto, saka na tayo mag-usap. Nang dahil sa iyo sumama ang pakiramdam ni Mama. Parang gusto na niyang sumunod sa kanyang lolo sa probinsya, ngunit hindi niya kayang iwan ang kanyang asawa. Kaya hanggat kaya niyang magtiis kakayanin niya ang mga pinaggagawa ng kanyang biyanan at hipag. Ano? Akala mo kaya mo akong siraan sa anak ko? Kahit anong sumbong mo, hindi kanya pakikinggan. Kaya kung ako sa'yo, maging tahimik ka na lang. Tiisin mo. Pasalamat ka nga hindi ko inutos sa anak ko na palayasin ka, hindi ba? Mama, ginagawa ko naman po ang lahat para magustuhan mo ko. Kahit kailan hindi kita magugustuhan, tandaan mo yan. Masakit sa kanyang loob pero pinili niyang magtiis para sa pamilyang binuo niya. Tatalikod na sana siya nang biglang umubo si Aling Maura. Kapwa sila nagulat nang makita ang lumabas sa bibig ng biyanan. Ipis! Ipis sa loob ng aking bibig! Opo, Ma, bakit may buhay na ipis sa loob ng iyong katawan? Hindi ba sabi ko, huwag mo ako matawag-tawag na Mama. Kung wala si Panoy, siya lang ang anak ko. Ikaw hindi kita tanggap. Pasensya na po, Ma, nakalimutan ko po. Dalhin niyo ako sa ospital. Baka hindi malinis ang luto mo. Baka may itlog ng ipis ako nakain. Sa loob ng tiyan ko na lumaki. Ako, nakakadiri. Masakit na ang tiyan ko. Ano pang hinihintay niyo? Dalian niyo na! Bigla niyang naisip ang kanyang lolo Dado. Hindi kaya't ito ang may pakana. Nagbanta ito na bibigyan ng leksyon ng kanyang biyanan at bayaw. Lolo Dado, huwag naman sana. Pagdating ng ospital ay agad na nilapatan ng maraming aparato ang kanyang biyanan. Ginawa rin ng maraming laboratorio ngunit wala namang nakitang mga ipis sa loob ng tiyan nito. Pinainom din ito ng gamot ngunit sa dami ng nailapat na gamot ay tila hindi tumalab at patuloy ang pamimilipit ng tiyan nito sa sakit. Ano bang nangyari kay Mama? Bakit biglaan naman yata? Saka bakit parang hindi nakikinig sa mga gamot ang iniinda niyang sakit? Hindi ko rin alam eh. Sigurado kang wala kang alam. Oo, Panoy, hindi ko alam. Hindi niya sinabi ang tungkol sa kakaibang kaalaman ng kanyang lolo at sa banta nito. Natatakot siya at isa pa'y hindi rin siya sigurado kung gagagawan nga ito ng kanyang lolo hanggang sa isang matandang babae na pasyente na katabi ng kanyang biyananang nagbigay ng suwestyon. Iyang lagay niyang yung ina, hindi yan normal na sakit. Binarang siya. Kaya kung ako sa inyo, ilabas niyo na yan dito. Pag-e-eksperimentuhan lang yan dito. Bigla siyang kinabahan kung totoong binarang ang kanyang biyanan. Tiyak na ang lolo Dado niya ang may gawa. Mabibisto ang lolo niya. Mapapahamak ang relasyon nilang mag-asawa. Kaya nang dalhin ang kanyang biyanan sa isang albularyo ay nagpaiwan na siya sa bahay. Sa takot na malaman ng kanyang asawa na ang lolo niya ang may gawa. Gabi na nang makauwi ang mga ito galing albularyo.
At nagulat siya dahil pagbungad pa lamang ng kanyang biyanan sa pintuan ay humingi na agad ito ng tawad sa kanya. Po, bakit ka po humihingi ng tawad sa akin, Mama? Dahil alam ko may kasalanan ako sa iyo. Patawarin mo ako, Nene. Naku po, Mama, kahit hindi ka po humingi ng tawad, pinapatawad na po kita. Pasibyanan po kita. Salamat, Nene. Ayoko pang mamatay. Nagulat siya sa sinabi nito. Masama ang tingin sa kanya ni Aging. Tahimik din si Panoy na tila ba dismayado. Nang silang dalawa na lamang mag-asawa sa kwarto, ay bigla siya nitong natanong. Si Lolo Dado, bukod sa pagiging albularyo, nambabarang at nangkukulam din ba siya? Ha? Hindi ginagawa yan ng Lolo Dado. Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi ko. Mabuting albularyo si Lolo Dado. Saksi ako. Tumahimik ka na. Tumayo ito't diretsyong lumabas. Mas lalong nag-iba ang pakikitungo ng kanyang asawa sa kanya. At mas lalong lumayo ang loob nito. Nang pati ang kapatid nitong si Aging ay nagkasakit na rin katulad ng sa ina. Pagkagaling muli ng mga ito sa albularyo ay kinausap siya diretsyo ng kanyang asawa. Ayaw mo pa bang aminin na kayang gumawa ng gawain ng dilimang yung lolo? Tignan mo ang nangyari sa kapatid at sa inay ko. Halos magkapareho. Nene, pamilya ko sila pero nagawang bigyan ng kakaibang sumpa ng lolo mo. Marahil inagalit siya sa pangmamaltrato ng kapatid at ng inay mo sa akin. Diyan ang kwento mo sa kanya. Pinahamak mo ang pamilya ko, Nene. Siguro nga, mas mabuting umuwi ka na lamang sa lolo mo. Baka ako nang susunod na maging biktima ng lolo mo. Ano, Panoy? Nagtiis ako na sobra dahil ayoko magkahiwalay tayo. Pero ikaw, ganun lang kadaling sabihin yan. Asawa ba talaga ang turing mo sa akin? Minahal mo ba talaga ako? Umalis ka na, Nene. Huwag nang maraming tanong. Nagmakaawa pa siyang huwag paalisin at huwag silang maghiwalay. Ngunit bit-bit na ni Aging ang malaking bag na may lamang mga damit niya. Narinig mo naman ang sinabi ni Kuya, hindi ba? Layas, pahamak ka sa aming buhay. Sana hindi ka nalang nakilala ng Kuya. Wala akong ginawang masama sa inyo. Kayo ang naging masama sa akin. Huwag ka nang magmalinis. Maitim ang budhi mo at ng angkan mo. Kapag tuluyan na akong gumaling, humanda kayo sa akin. Alis na, Nene. Tila hindi asawa kung ituring siya ng lalaking pinakasalan niya. Ang taong akala niya kakampi niya sa buhay. Ito pang magpapalayas sa kanya. Pagdating niya sa lumang bahay ni Lolo Dado ay nagulat ito nang siya'y makita. Apo, napauwi ka niyang walang pasabi. Wala namang okasyon niya. Lolo, pinalayas po ako ni Panoy sa kanilang bahay. Galit na galit sila sa akin dahil sa nangyari kay Mama Laura, saka kay Aging. Lolo, pagalingin mo na lang po sila, lalo na si Aging. Mahal sila ni Panoy, Lolo. Ikaw yan, Jihado. Ikaw pang pinalayas. Mga walang kaluluwa ang mga yon. Pati asawa mo tanga rin. Lolo, sobrang sakit. Pakiramdam ko pinagkaisahan nila ako. Ang buong akala ko ipagtatanggol ako ng aking asawa pagdating ng panahon, pero siya pa palang magtatakwil sa akin. Humanda silang lahat sa akin. Pagsisisihan nila ang ginawa nila sa iyo. Lolo, tama na po. Ayokong gagawa ka ng masama dahil sa akin. Hayaan mo na lang po sila, Lolo. Hayaan. Kaya ang daming abusadong tao dahil hinahayaan lang silang mga abuso. Hindi uubra sa akin ng mga ganyang ugali. Kailangan nilang masampulan. Lo, nagdurusa na rin po ngayon si Mama Maura. Halos hindi na siya makatulog sa gabi sa dami ng mga dinaramdam niya sa katawan. Kulang pa yun, Apo. Dapat silang lahat ang magdusa dahil pinagkakaisahan kanila. Walang magawa si Nene sa desisyon ng kanyang lolo. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo rin siyang nalulugmok sa pangungulila sa kanyang asawa. Habang abala si Lolo Dado sa panggagamot at sa pagsasagawa ng ritual, disiplina sa kanyang asawa, hipag at biyanan, siya naman ay tila nawawalan ng pakialam sa kanyang sarili. Hanggang sa mapansin ni Lolo Dado na hindi lamang ang kanyang mga kilos, kundi maging ang pagnipis ng kanyang katawan. Yenye, Apo, hinahanap mo pa rin ba ang asawa mo?
Kalimutan mo na siya, apo. Hindi siya karapat-dapat na maging asawa mo. Bata ka pa naman kaya sigurado. Hindi tuluyang nabuo ang anak nyo. Dahil sa magiging kalbaryo lamang ang buhay mo sa piling niya. Marami pang pagkakataon, nene. Hindi siya nag-iisa, lalong hindi siya kawalan. Paano yan, Lolo? Sa kanya na umiikot ang mundo ko. Ayoko siyang mawala sa buhay ko. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Mamamatay ako kapag tuluyan niya akong iniwan o tuluyan siyang nawala sa akin. Apo naman makinig ka naman sa lolo. Pasakit lang ang maibibigay niyang pamilyang yon sa'yo. Lalo na yung lalaking yan. Umiyak na lamang siya nang sabihin yon ng kanyang lolo Dado. Gusto man niyang sundin, iba pa rin ang dikta ng kanyang puso. Hanggang sa hindi na siya makausap ng matino ng lolo, bigla na lamang iiyak, tatawa at magwawala. Naiyak na lamang si Lolo Dado sa sinapit ng kanyang apo na wala na sa katinuan si Nene. Sa galit ni Lolo Dado ay mas lalo niyang pinabagsik ang parusa. Hindi na pagpapahirap lamang, kundi kamatayan para sa biyanan ng kanyang apo. Na siyang naging dahilan ng paghihirap at pagiging miserable ng buhay nito, isusunod niya ang anak nitong babae na si Aging pagkatapos ay si Panoy. Mali ang mga ito ng piniling apihin, iyon ang naisipabatid ni Lolo Dado sa mga yon. 2 linggo ang lumipas. Nang biglang dumating si Panoy sa kanilang tahanan, payat at malalim ang mga mata, mahaba na rin ang buhok at ang balbas nito. Buti naman, at alam mo pa ang daan patungo rito. Para ka na ring ermitanyo sa haba ng balbas at bigote mo. Hindi mo kinaya ano? Lolo Dado, patawarin niyo po ako. Hindi ko sadyang sakta ng aking asawa. Lolo, patay na po si Mama Maura. Pero bago siya namatay, pinagtapat niya sa akin ang lahat. Ang ginawa niyang pang-aapi kay Nene. Huli niya ang lahat. Kayong buong pamilya. Makakatikim kayo ng galit ko. Lolo, namatay na po si Mama. Si Aging nakaratay at nangihina ng sobra. Wala na rin akong maayos na tulog simula nung pinaalis ko si Nene sa bahay. Lolo, gusto ko makausap ang aking asawa. Makausap? Hindi mo siya makakausap pa ng matino. Kasalanan mo. Ninyo ng pamilya mo. Kaya kung anumang paghihirap ang naranasan nyo ngayon, dapat lamang din yan sa inyo. Nagpumilit si Panoy na makausap at makita ang asawa, kaya dinala siya ni Lolo Dado sa loob ng isang silid. Naroon si Nene, nakatulala. Yakap ang isang maruming unan na ayaw bitiwan, kahit na anong hiling ni Lolo Dado para labahan sana. Nakikita mo ba ang sitwasyon ng iyong asawa? Dahil yan sa kagagawan mo. Isa kang walang kwentang asawa. Irresponsable. Hindi mo na nga kayang ipagtanggol ang asawa mo, itinakwil mo pa. Doon na umiyak si Panoy. Lumapit sa harapan ni Nene. Hinayaan na lamang din ito ni Lolo Dado pero hindi siya nagtitiwala. Lolo Dado, anong nangyari sa asawa ko? Gagagawan mo yan. Huwag mong itanong sa akin. Nene, nandito na ako. Patawarin mo ko, asawa ko. Kung nakinig lang sana ako sa iyo noon. Naiyak na rin ito sa harapan ng asawa habang si Nene ay tulala at tila walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi mo na siya makakausap ng maayos. Kung nga ako hindi niya na makilala, ikaw pa kaya? Di ba po albularyo ka, Lolo Dado? Kaya mo siyang pagalingin. Hindi yan kagagawan ng kaaway o ng mga elemento at lamang lupa. Kaya hindi ko yan magagamot. Hindi rin yan madadala sa mga halamang damo. Ikaw talaga ang punot dulo ng mga paghihirap ng aking apo. Sana hindi ka na lang nagpakita pa. Lolo, babawi ako sa asawa ko, pangako yun. Hindi ako sigurado. Parang wala na akong tiwala sa'yo. Tila natigilan ito ng diretsang sabihin niyo ni Lolo Dado. Matapos itong tumahimik saglit
ay bigla itong nagsalita. Patay na si Mama. Nanghihina at nawawala na rin ng pag-asa si Bunso. Ako hindi ko rin may paliwanag ang sakit na dumapo sa akin. Alam ko na parusa may itong lahat sa amin, Lolo. Sana man lang patawarin mo na kami. Sana bigyan mo pa ng pagkakataon na gumaling ang aking bunsong kapatid. Tiyak naman ako magbabago pa siya. Patawarin mo kami, Lolo Dado. Maging responsable na akong asawa kay Nene. Tahimik na pinagmamasdan ni Lolo Dado ang nagsusumamong si Panoy. Mukhang seryoso ito sa paghingi ng kapatawaran. Pero hindi pa niya binigyan ng kasiguraduhan na mapapatawad niya ito. Hanggat hindi gumagaling ang apo niyang si Nene, hindi gagaan ang loob niya rito. Pansamantala niyang itinigil ang ritual sa pagpaparusa ng magkapatid na Aging at Panoy. Hanggat nasa teritoryo niya si Panoy, wala siyang gagawing parusa para sa mga ito. Maalaga si Panoy sa kanyang asawang si Nene. Siya ang nagpapaligo, nagluluto para sa pagkain nila. Sinusubuan din ito si Nene ng pagkain. Malaking bagay na naroon ito lalo na't laging abala si Lolo Dado sa kanyang panggagamot. Ngunit isang buwan lamang din ang itinagal at nagpaalam itong umuwi upang alamin ang kalagayan ni Aging, ang bunsong kapatid nito. Magaling niya yon. Paano mo po nasabi, Lolo? Magaling niya siya, alam ko, pero kailangan mo pa rin siyang puntahan. Sabi mo, binilin mo lamang siya sa iyong kapitbahay. Opo, Lolo, nag-aalala rin kasi ako sa kapatid ko, lalo't siya na lamang ang nag-iisang pamilya na naiwan sa akin. Naiintindihan ko, sige niya. Mas mainam na maaga kang umalis. Pagdating nito sa bahay ay sinalubong agad ito ng bunsong kapatid. Tuwang-tuwa ito nang makita siya. Akala ko hindi ka nababalik kay kuya, pero alam mo bang may magandang balita ako sa'yo? Na magaling ka na. Halata naman sa mukha mo. Saka sinabi na rin sa akin ni Lolo Dado. Yung lolo ng weirdong babaeng si Nene, ibig sabihin doon ka galing sa probinsya nila, kaya matagal kang nawala. Oo, tama ako ng hinala. Siya din ang may gawa sa atin ng kakaibang sakit bukod sa ginawa niya kay Mama. Hayop na matandang yon. Pinaghiganti mo man lamang sana si Mama. Hindi siya ganun kadaling kalabanin, Aging. Kaya niya kinuha ang kulam sa atin ay dahil nagpanggap akong mabuti ang intensyon. Pero hindi ako papayag na hindi ko maipaghiganti si Mama. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Si Nene, kumusta ang weirdong yon? Ayun, nabaliw. Hindi matanggap ang pagpapalayas at pagtatakwil ko sa kanya. Karma yun sa kanya. Umuwi lang ako saglit upang masigurong maayos ka. Hindi pa ako tapos sa aking misyon. Hindi ako papayag na hindi may paghihiganti ang ginawa ng matandang yun sa ating inay. Isang araw lamang ito sa kanilang bahay. Sigurado na ito na maayos ang kapatid. Pagkatapos ay bumalik na agad ito sa probinsya nila Lolo Dado. Malayo pa lamang ay malapad na ang ngiti nito. Dumiretso ito sa kinaroroonan ni Lolo Dado kung saan maraming nakapilang nagpapagamot. Siya pala ang asawa ni Nene. Mabutit naisip niyang sundan at alagaan. Ay hindi pa ako sigurado kung talagang babalikan niya ang aking apo. Sige lang, Luding. Sundin mo lang ang bilin ko sa'yo. Bukas na bukas din wala na yung lahat ng mga karamdaman mo. Saglit na tumigil si Lolo Dado sa panggagamot at hinarap si Panoy. Sabi sa'yo magaling niya ang kapatid mo. Bakit nga pala bumalik ka agad? Salamat po, Lolo Dado. Opo, bumalik talaga ako agad para kay Nene. Ang hirap nang walang nag-aalaga sa kanya. Kahit paano, may kaunting pagbabago naman sa kanya, di ba po, Lolo? Oo, nagsasalita na siya ngayon. Kaya lamang yun tungkol sa pagkawala ng kanyang anak. At ang paulit-ulit niyang sisi sa kapatid mo ba yun? Kung hindi siya tinulak, hindi nalaglag ang bata. Kaya lang tapos na yun, Lolo. Kahit pagbalik-balik ta rin man natin ang mundo, kapatid ko pa rin si Aging. Hindi na sumagot pa si Lolo Dado. Inutos na nito na puntahan si Nene. Tahimik namang sumunod si Panoy dito. Pagdating sa loob ay naabutan nito si Nene na naglilinis ng sahig.
Nene, magaling ka na ba asawa ko? Tahimik itong pinagmasdan ni Nene. Mahabang katahimikan bago ito nagsalita. Ikaw yung taong sinayang lahat ng oras at pagmamahal ko. Ha, ikaw yon. Ay teka, nasa kabilang bakod yata yon. Sino ka ba? Umalis ka dito sa bahay namin ni Lolo. Tuluyan ka na nga yatang nabaliw, Nene, pero ayos na rin. Magagamit kita upang makapagmatsyag sa lolo mong mambabarang at mangkukulam. Hindi ako papayag na hindi siya makapagbayad sa buhay na kinuha niya sa aming magkapatid, ang aming nanay. Tahimik na nakatitig si Nene sa bawat buka ng bibig ni Panoy. Tahimik na tila ba pilit na inaabsorb ng utak niya ang mga sinasabi ng kaharap. Ikaw ang aking asawa? Ikaw yon? Oo, Nene, ako yon. At para lang alam mo, pinakasalan lang kita para may magtrabaho ng mga gawaing bahay. Ikaw yung sumiksik sa sarili sa pamilya ko, hindi ba? Natural lang na kailangan mo makisama. Pero pinahamak mo si Mama, si Bunso at ako. Pinahamak mo kaming lahat. Muli na namang natahimik si Nene habang tila kumambyo ang hangin sa utak ni Panoy. Hinawakan nito ang asawa sa kamay at iginiya patungong kusina. Halika na mahal, kailangan mo nang kumain. Baka malipasan ka na naman ng gutom. Wala na talagang pag-asa na gagaling ka pa pag nagkataon. Tahimik na sumunod si Nene sa utos nito. Matapos kumain ay balik muli sa silid si Nene. Sa loob ng silid ay biglang naging malikot ang mga mata ni Panoy. Simula na ng pagtuklas nito sa mga lihim na karunungan at mga kagamitan ni Lolo Dado. Malayo pa ang gabi, marami pa itong pwedeng magawa habang wala ang matanda. Pinalungkot nito lahat ng baul at ang mga sakong may kung anong mga laman. Sa baul ay nakita nito ang isang malaking librong itim. Nang buksan nito yon ay bigla nitong nasapo ang ulo nito. Anong meron sa mga salitang ito? Hindi ko mabasa. Masakit sa ulo. Tahimik lamang na nagmamasid dito si Nene. Blanko ang reaksyon na tila ba walang pakialam. Nakaupo sa harapan ng bintana. Walang magawa si Panoy kundi yang bumalik o ibalik ang bagay na yon sa loob ng baul. Isang bagay ang pumasok sa isipan nito, ang magpaturo ng pagiging albularyo kay Lolo Dado. Kaya kinagabihan, habang naghahaponan ay ito agad ang binuksang usapin nito. Pagiging albularyo ang papasukin mo? Gusto ko po sana, Lolo Dado. Ang sarap siguro sa pakiramdam na makatulong sa ibang tao. Masarap pero sa tingin ko hindi mo kakayanin. Wala sa dugo mo ang pagiging albularyo. Kung ipipilit natin baka mas malala ang sapitin mo kay Nene. Itong apo ko may pag-asa pang gumaling. Pero ikaw, nabaliw ng pag-aaral nitong lihim ng karunungan. Tiyak akong habang buhay ka niyang magiging palaboy sa kalye. Hindi ako naniniwala. Ayaw mo lang akong turuan, Lolo Dado. Tumanda niya ako sa larangang ito, Panoy. Marami niya akong nakilala na nawala sa katinoan kasi pinilit ng gusto. Kaya kung ayaw mong matulad sa kanila, wag mo na akong sawayin pa. Tumahimik ito, ngunit dismayado sa pagtanggi ng matanda na magturo tungkol sa lihim na karunungan. Gayunpaman ay hindi pa rin ito tapos sa masamang plano nito. Habang lumilipas ang araw ay lalong mas umiigting ang gigil na si Panoy. Hindi pa rin ito makapag-isip kung paanong paraan makapaghihiganti sa matanda. Hanggang sa tuluyan ng gumaling si Nene, nagising na lamang ito isang umaga na maayos na ang pananalita at maayos na itong kausap, kaya tuwang-tuwa si Lolo Dado nang mabatid iyon. Ay, salamat naman at maayos ka niyang kausap, Apo. Akala ko talaga habang buhay ka niyang mawawala sa katinoan. Bakit? Ano pong nangyari sa akin, Lo? Wala naman akong maalala. Bakit ako nawala sa katinoan? Parang nabaliw ako, tama ba, Lo? Patawad, asawa ko. Ako ang dahilan kung bakit nangyari ang bagay na yun sa'yo. Pangako, hindi na muling mauulit pa yon. Aalagaan kita ng maayos. Talaga ba? Kaya ka rin ba nandito dahil sinusundo mo na ako, ha, Panoy? Babalik na tayo sa bahay mo. Anong sinusundo?
balak mo umalis dito sa bahay natin at bumalik sa kanila, ay hindi pwede. Baka kung ano pa ang gawin nila sa'yo. Wala akong tiwala sa lalaking ito. Lolo, sinabi ko na sa'yo, di ba? Mahal na mahal ko si Panoy. Mababaliw ako kapag mawala siya sa akin tabi. Ayos na rin sigurong uuwi na kami sa bahay, Lolo Dado, para makabalik na ako sa aking trabaho. Lolo, akala ko ba mahal mo ko? Nasusuportahan mo ko sa lahat ng aking mga desisyon sa buhay. Lolo, ito ang buhay ko. Intindihin niyo naman po ako, Lolo. Pakiusap po. Sa takot din na bumalik sa dati at mawala sa katinoan ng apo, ay pinayagan na lamang ni Lolo Dado ito. Ngunit isang seryosong babala ang bilin nito kay Panoy. Tinitigan pa ni Lolo Dado sa mga mata ang lalaki. Malaman ko lang na minamaltrato niyong magkapatid ang aking apo. Humanda kayo sa akin. Minahal ka ng tapat ng apo ko, Panoy. Sana suklian mo rin ang tunay na pagmamahal. Dahil napakabuti ng kanyang puso. Hindi siya marunong magkimkim ng galit sa kabila ng mga pinaggagawa niyo sa kanya. Naiintindihan ko po, Lolo. Salamat sa tiwalang ibinigay niyo sa akin. Pagdating sa bahay ni Panoy, ay sobrang nagulat ang kapatid nito nang makita si Nene. Bitbit ang malaking bag na may lamang mga gamit nito. Akala ko babaliw na yung babaeng yan, kuya. Bakit mo dinala yan dito? Tahimik ng buhay natin dito. Ano yan, aalagaan mo? Gumaling na siya, Aging, kaya bumalik na kami dito para makapagtrabaho na rin ako. Nene, ipasok mo muna yung mga gamit mo sa ating kubarto. Agad na sinunod ni Nene si Panoy. Naiwan ang magkapatid sa tapat ng pinto. Ang buong akala niya ay tunay ang pinapakitang kabutihan ng asawa, ngunit dakilang mapagkunwari ito. Kuya naman, ayos na tayo eh. Gusto mo bang mapahamak tayong muli dahil sa babaeng yon? Bakit mo naman naisip na ibalik pa dito yon? Ano ka ba, Aging? Sa kanya tayo makakapaghiganti dahil sa ginawa ng lolo niya kay Mama. Unti-unti natin siyang durugin hanggang sa mamatay. Kapag nangyari yun, tatakas agad tayo para hindi tayo mahanap ng matandang babaylan na yun. Ang akala ko naman ay totoong nagkamabutihan kayo. Iba ka talaga mag-isip, kuya. Ayos nga yung naisip mo ah. Mukhang madali tayo makapaghihiganti kapag sa babaeng yan. Pero nandun ka na eh. Bakit hindi mo na lang nilason o pinaslang pa yung matandang yon? Hindi siya ganun kadaling kalaban, Aging. Parang hindi nga natutulog yun eh. Tuwing magigising ako, nakikita ko siyang nakaluhod sa altar na may maraming rebulto. Eh di sa apo na lang. Saan naman tayo tatakas kung sakali? Madali lang yan. O siya, tumahimik ka na dahil nariyan na siya. Biglang naiba ang usapan ng mga ito nang dumating si Nene. Inutos ni Panoy sa kanya na magluto ng kanilang hapunan dahil paggabi na. Ano bang gusto niyong ulam na lulutuin ko? Aba, ang bait. Walang reklamo. Ganyan dapat palagi para tumagal pa ng gusto ang parusa mo. Ano ba, bunso? Ang ingay ng bunganga mo. Tahimik lamang na pumunta sa kusina si Nene. Ayaw niyang patulan si Aging sa takot na baka palayasin siyang muli ng kanyang asawa. Ang buong akala niya magiging maayos pang muli ang pagbabalik niya sa bahay ng kanyang asawa. Ngunit 1 buwan pa lamang ang nakalipas ay nagulat siya nang may dinalang babae si Panoy at doon mismo sa kanilang kwarto ito matutulog samantalang siya ay sa sala. Anong nangyari? Bakit biglang ganito? Ako ang asawa mo, hindi ba? Akala mo talaga tunay ang kasal natin yon? Hindi. Kaya kung ayaw mong palayasin kitang muli, gawin mo ang trabaho mo dito sa bahay. Alalahanin mo na ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Mama. Kaya dapat mo yung pagbayaran. Hindi ako ganun kasama para pagbintangan sa bagay na yan. Wala akong ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa iyo. Bakit? Pero bakit ganito ako tratuhin? Akala ko ba maayos na tayo? Kahit kailan hindi tayo magiging maayos dahil ikaw ang pumaslang sa aking ina. Bakit ba paulit-ulit mong dinidiin sa akin ng bagay na wala naman akong kinalaman? Kahit sobrang sama ng trato ng mama mo sa akin, maayos ako nakitungo dahil sa respeto at pagmamahal ko sa iyo. Pero bakit pati ikaw na asawa ko? Ayoko ng drama. Gawin mo ang trabaho mo kung gusto mong manatili dito sa bahay. Tahimik na sumunod si Nene. Habang nakatalikod ay tahimik niyang pinupunasan ng kanyang mga luha. Magpapakumbaba siya
alang-alang sa pag-ibig niya rito. Hoy nene, igawa mo ako ng Diyos. Yung sobrang lamig Uhaw na uhaw kasi ako Baka pwedeng ikaw na lang ang gumawa. May trabaho pa ako dito Nakikita mo naman diba, tambak pa ang aking mga labahin. Gusto mo bang isumbong kita kay Panoy? Ang sabi niya, kung ano man ang kailangan ko rito, ikaw ang aking lalapitan. Padabog siyang tumayo. Wala siyang magawa kundi sundin ito dahil tiyak na magsusumbong agad ito kay Panoy. Sasaktan na naman siya nito. Bigla niyang naalala ang mga itinurong salamangka ng kanyang lolo noong bata pa siya. Bigla siyang napangiti. Bakit nga ba niya hindi niya gamitin yon? Matapos timplahin ng Diyos ay inusalan niya ito sabay ihip sa hangin. Pagkatapos ay ngumiti ng napakalawak. Kahit sa ganitong paraan, makabawi man lamang. Dapat noon ko pa ito ginawa Naabutan niyang nanonood ng TV si Amor sa sala, ang babae ng kanyang asawa. Kaya doon na niya ibinigay ang pinapagawa nitong Diyos. Nakatingala pa rin ito sa TV habang niyayarok ang baso ng Diyos nang bigla itong natigilan. Napasigaw ito nang makita ang hawak na baso. Tinapon nito yon sa harapan ni Nene. Agad lumapit dito si Aging na puno ng pagtataka. Ate Amor, anong bang nangyayari? Bakit parang takot na takot ka? Tignan mo Aging, yung binigay niyang Diyos. May mga maliliit na gumagalaw. Duwal ito ng duwal. Halos bumaligtad na ang sikmura. Kunot noong napatitig si Aging sa baso at sa natapong iced tea. Siya rin namang pagdating ni Panoy. Ano bang nangyayari? Masama ang pakiramdam mo, Amor. Mahal, yung katulong mo na nanadya. Tignan mo, binigyan ako ng baso na puro gumagalaw yung laman. Tignan mo, nakakadiri. Nasaan? Wala namang gumagalaw . Ayos ka lang ba? Mataas ba ang lagnat mo? Anong wala? Tignan mo, sobrang dami. Ayusin mo nga. Sumagot, Panoy. Wala akong lagnat. Normal na normal. Ate Amor, wala naman po Baka guni-guni mo lang yan. O di kaya baka gumagamit ka ng illegal na pinagbabawal na gamot. Kaya ka ganyan umasta. Ano Aging? Huwag mo akong pagbibintangan ng ganyang bagay. Aray ate, bakit mo naman ako sinampal? Tanong lang naman yun, galit ka na agad. Bakit mo naman sinampal si Bunso? Wala kang karapatang saktan ng kapatid ko. Ang kapal naman ng mukha mo, Amor. Pasensya na hindi ko sinasadya. Mainit lang ang ulo ko. Umalis ka muna sa bahay ko na ito, Amor. Bumalik ka na lamang kapag maayos na yung utak mo. Lihim na natuwa si Nene nang marinig yon. Sa ganoong paraan ay nakaganti man lamang siya. Bakit nga ba hindi nito naisip ito noon? Muli na naman siyang napangiti. Sa pagkakataong ito'y naisip niyang paglaruan din ng magkapatid gamit ang kapangyarihan na itinuro ng kanyang lolo noon. Bakit nga ba hindi niya ito naisip noon? Tapos ng pagiging mabait niya, ginawa na niya ang lahat ng kabutihan pero mas lalo lamang siyang inaabuso. Kaya tapos na ang pagiging mabuting tao niya. Nene, nasan ka na ba? Nandito ako sa likod ng bahay, nililinis ko lamang yung sobrang makalat na. Pumasok ka dito, bilis. Huwag kang magtiwala. Nandito na ako, bakit ba? Nagtanong ka pa, itong mga uniforme ko sa trabaho, hindi man lamang nalabhan, wala ka talagang silbi. Aray, bakit mo naman ako sinampal? Sumusobra ka na Hindi mo ako pinapasahuran para gawin lahat ng trabaho dito sa bahay na ito. Asawa ko ng kapatid mo, hindi ka tulong. Ganon. Halika rito para matauhan ka. Pinaladkad siya nito patungo sa banyo. Balak nitong ingod-ngod siya sa inodoro kaya nag-ipon siya ng lakas para makapagpalit sila ng pwesto. Napahiyaw ito nang maidiin niya ang mukha nito sa loob ng inodoro. Nandiri ito at naduwal. Nanlisik ang mga mata sa galit. Ano? Galit na galit ka dahil pumabor sa akin ng pagkakataon. Pero kung ako nasa kalagayang yan, tiyak na humahalak ka sa tuwa ngayon. Humanda ka mamaya pagdating ni Kuya. Bugbog ang aabutin mo sa ginawa mo. Hindi ako natatakot at hindi na ako natatakot. Subukan niyo akong saktan. Ibabalik kong lahat sa inyong mga pinagkagagawa ninyo. Matapang ka na ngayon. Palabang ka na. Anong inaasahan mo?
Sarili ko lang, bakit? Akala mo ba hindi ko kaya? Biglang naging itim ang kulay ng kanyang mga mata. Napatras si Aging na makita ang pag-iba ng kanyang anyo. Lumabas ang mga itim na ugat sa kanyang buka at mga kamay. Nakakatakot ang kanyang itsura. Halimaw! Halimaw! Tulong! Kuya! Tulungan mo ko! Nakadepende ka lang naman sa kuya mo. Kawawa ka naman. Tumakbo itong umiiyak papasok sa kwarto nito. Hinayaan niya ng magtanda. Hindi na siya natatakot sakali mang magsumbong ito sa kuya nito. Kinagabihan. Pagdating ni Panoy ay tahimik siyang nanonood ng telebisyon sa sala. Dinaanan lamang siya nito patungo sa kwarto ng kapatid nito. Masakit man para sa kanya ang ginawa ni Panoy, ang ipamukha na pinakasalan lamang siya nito para may tagasilbi sa pamilya nito. Naiintindihan niyang mahal nito ang pamilya, ang kapatid. Pero ang gawing alipin siya at alilain, masakit yon para sa kanya. Ilang sandali pa'y lumabas na ang mga ito sa silid. Malayo pa lamang ay matalim na ang titig ni Panoy sa kanya. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Inaapoy siya ng lagnat. Hindi ko naman yata siya pinakain ng apoy ah. Huwag kang pilosopo, nene. Ano bang pinagmamalaki mo at marunong ka na ngayong lumaban? Nagising lang ako sa katotohanan. Ngayon, anong gusto mong mangyari? Kuya, palayasin mo na kasi dito yung babaeng yan. Hindi siya normal na tao. Kampun siya ng kadiliman, kitang-kita ko ang pag-iba ng anyo niya kanina. Epekto lang yan ng lagnat mo, bunso. Kaya kung ano ang nakikita mo, saka kung papaalisin natin siya, wala nang maglilinis at magluluto para sa atin. Napangiti siya ng hilaw. Harap-harapan siyang ginagawang tanga ng kanyang asawa. Pero ayos lamang yon. Ito ang paraan ng paghihiganti ng mga ito sa pagkamatay ng kanilang ina. Kaya sasakyan niya lamang. Ngunit sa huli, sisiguraduhin niyang sa kanya pa rin ang huling halakhak. Unti-unti na niyang natututunang kamuhian ng lalaking alam niyang sambahin dati at sobrang pagmamahal niya rito doon. At bago sila magkalayo ng landas, sisiguraduhin niyang kalbaryo sa direksyon ng buhay nito. Nanatili pa siya, hindi sa pag-ibig kundi dahil sa plano. Gantihan ng laro sa tahanang yon. Kaya sasakyan niya. Halos buwan-buwan ay may bagong babae na dinadala si Panoy. Ngunit nawala na siya ng pakialam, maging si Aging ay natuto na ring magdala ng lalaki sa bahay. Ngunit ang masama, siya ang natipuan ng lalaking dinala ni Aging. Ikaw pala si Nene na sinasabi ni Aging na nakakainit ng ulo. Mukhang hindi naman ah, ang ganda mo pa nga eh. Ako nga pala si Sito. Wala na akong pakialam, pumasok ka na sa silid at baka kung ano na naman ang sabihin ni Aging sa akin kapag nakita niya akong kausap ka. Hayaan mo yon, pagod yon tiyak. Kaya nakatulog na yon. Anong kailangan mo? Sabihin mo na. Ikaw, gusto kong makilala kita. Ang totoo, hindi ko naman mahal si Aging eh. Pera lang naman yung habol ko sa kanya. Pero kapag nagkagusto tayo o nagkagustuhan tayo sa isa't isa, lalayo tayo rito. Maghahanap ako ng trabaho para mabuhay kita. Yung mga tipo mo ng lalaki ang masarap sampulan eh. Umayos ka dahil kung hindi, may kalalagyan ka sa akin. Ngumisi lamang ito. Lumapit sa kanya na tila naaasar. Galit na hindi nakuha ang gusto mula sa kanya. Halikan na sana siya nito nang biglang magsalita si Aging mula sa kanilang likuran. Tapos ka na bang landiin ng nobyo ko, ha, nene? Pareho silang nagulat ng lalaki. Mabilis itong dumipensa at siniraan siya kay Aging. Mahal, hindi ka natulog. Manghihingi lang sana ako ng tubig sa katulong niyo. Ang kaso'y ang dami niyang tanong sa akin. Tapos parang may plano siyang akitin ako eh. Anong sinabi mo? Napakawalang hiya mo. Hinding-hindi ako magkakagusto sa kagaya mo. Huwag ka ngang magsinungaling, nene. Alam ko namang gawain mo talaga yan. Ano pa nga bang aasahan niya sa taong galit sa kanya? Gusto sana niyang talikuran na lamang ang mga ito, ngunit bigla siyang hinila ni Aging hawak sa kanyang buhok. Ano ba, Aging? Nasasaktan ako. Diyan ka magaling. Kapag nabibisto, laging tumatakas. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Bahala ko kung ayaw mo akong paniwalaan. Pero sinasabi ko sa'yo,
Piniperahan ka na lamang ng lalaking inuwi mo rito. Sa galit nito'y bigla siya nitong hinampas ng kamao nito sa kanyang ulo. Hindi man lamang niya yon napaghandaan. Si Sito ay tuwang-tuwa lamang mula sa likod ni Aging. Tinitigan siya ng lalaki. Mahinang binigkas ang orasyon. Parusa sa hangin. Ang sakit ng ulo ko. Parang mabibiyak. Tulungan mo ko, Aging, nandidilim ang paningin ko. Nanginginig ang buong katawan at mga kamay nito sa sobrang sakit. Nene, anong ginawa mo kay Sito? Sa tingin mo? Hayop ka, pagalingin mo siya dahil kung hindi ipakukulong kita. Tingin mo talaga sa akin, ignorante. Dahil galing akong probinsya, akala mo wala na akong pinag-aralan. Anong sasabihin mo sa mga pulis kung ipapakulong mo ko na kinulam ko siya? Pinarang? Sa tingin mo maniniwala sa iyo ang mga pulis? Buwisit ka talaga sa buhay ko, Nene. Isa lang talaga ang solusyon para mawala ka sa buhay ko. Dapat mamaalam ka na. Hindi siya natinag sa pananakot na yon ni Aging. Nakahanda siya sa anumang posibleng gawin ng mga ito. Nang hindi humupa ang sakit ng ulo ng lalaki ay sinugod na ito ni Aging sa ospital. Hindi na niya sinundan pa ng ritual ang ginawang orasyon kaya kusang nawala ang sakit ng ulo nito na siyang ipinagtaka naman ng doktor. Hindi man lamang nabawasan ang pagiging presko nito matapos masugod sa ospital. Ganoon pa rin ito nang muling dumalaw sa kanila. Huwag mong sinasagad ang pasensya ko. Hindi mo gugustuhin ang pwedeng magawa ko sa'yo. Huwag ka na kasing maarte. Pasalamat ka nga, may lalaki pang nagkagusto sa'yo. Di ba sinuka ka ng kuya ni Aging? Ako na lamang ang sasalo sa'yo. Magsama tayo ng masaya at tahimik. Ang kagaya mong lalaki hindi pa magkakatiwalaan. Tigilan mo na ako. Kung hindi mapipilitan akong patawan ka ng mabigat na parusa. Matigas ka talaga eh. Ayaw mo ng santong dasalan. Pwes, sa santong paspasan kita idadaan. Nagulat siya nang bigla siya nitong tutukan ng baril. Basta na lamang nitong binunot yon mula sa tagiliran nito. Hindi man lamang niya napaghandaan kaya hindi siya nakadepensa. Anong gagawin mo sa akin? Ngayon palang binabalaan na kita. Walang biro, Sito. Walang biro. Hindi rin naman ako nakikipagbiroan. Humakbang ito palapit sa kanya. Napalunok siya ng laway habang nakatitig sa mga mata nito. Sito, ano ba itong ginagawa mo? Itigil mo na ito. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Pinapahirapan mo ba ako masyado eh? Ano? Hindi ko gagawin yung gusto mong mangyari. Sinabi ko nang gawin mo dito mismo. Sundin mo ko at babarilin kita. Biglang nanliit ang mga mata habang tinititigan ng mga mata ni Sito. Sinunod niya ang utos nito ngunit dahan-dahan habang kumikibot naman ang kanyang mga labi usal ang orasyon. Pinaralisan niya ang dalawang kamay ni Sito upang hindi niya mahawakan ng hawak nitong baril. Ang bagal mong kumilos. Sandali. Anong ginawa mo? Bakit hindi ko maigalaw ang kamay ko? Bakit sobrang bigat? Hindi. Ano, itutuloy ko pa ba? Mukhang hindi mo rin magagawa ang gusto mo. Hindi. Totoo nga ang sabi ni Aging. Kampun ka ng kadiliman. Tulungan niyo ako. Kayo ang bumuhay sa nananahimik kong katauhan. Kaya, wala ring ibang sisisihin kundi sarili nyo. Ilang beses kitang binalaan pero hindi ka nakinig. Saktong dumating si Aging at nang narinig ang kanilang pagtatalo, kaya lumapit ito diretso sa kanila. Anong kahulugan ito? Bakit kayo nagtatalo? Nene, ano na naman ito? Mahal, mabutit na dito ka na. Tulungan mo ko. Kinulam ako ng babaeng ito. Naging paralisado ang dalawa kong kamay. Hindi ako makakilos. Di ba balak mong tumbahin siya? Gagawin ko sana kaso naunahan niya ako. May sa demonyo ang babaeng ito. Sumusobra ka na talaga, Nene. Pasalamat ka pinatira ka dito ni Kuya. Malayong malayo ka na sa dati na para kang basang sisiw. Ano, pagagalingin mo si Sito o palalayasin ka ulit dito ni Kuya? Na para bang nanginginig yan sa takot, Aging? Kayo ang nagturo sa akin na maging masama, kaya pasensyahan tayo.
Damayan mo na lamang ang nobyo mo para patas kayo. Nagulat si Aging nang biglang hindi na rin ito maigalaw ang kanyang mga kamay. Nagmamakaawa itong pagalingin ngunit mistulang siyang bingi. Hinintay niya si Panoy upang makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Nang malaman ito ang nangyari kay Aging ay galit na galit ito sa kanya. Ano, palalayasin mo na ba ako ulit? Napatitig lamang ito sa kanyang mga mata. Tila ba may namumuong takot. Biglang naging maamo ang mukha nito. Nakiusap ito ng maayos na pagalingin si Aging. Kung mabuti siyang tao, gagaling siya. Depende naman yon sa kanya. Hindi na ito sumagot pa. Tahimik itong tumalikod kaya sinundan niya ito ng tingin. Marunong naman pala kayong matakot eh. Lihim siyang natuwa sa kanyang sarili. Wala nang mang-aapi sa kanya. Ngunit hindi siya alis sa bahay na yon hanggat hindi nagiging mabuti sa kanya ang magkapatid. Hanggat hindi pa ang mga ito hihingi ng kapatawaran, hindi niya titigilan at magpapatuloy ang kanyang parusa. Ikaw naman ang susunod, Panoy. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo maghihirap. Kinaumagahan ni tahimik siyang kumakain ng biglang may kakaiba siyang naramdaman. Bigla na lamang siyang nahilo. Agad niyang idinura ang pagkain nasa kanyang bibig. Nagmumugat muling umupo. Naiduwal niya ang kanyang kinain, ngunit nangihina pa rin siya at unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. Posible kayang may laso ng pagkain pero imposible. Ako ang nagluto. Maingat siyang pumasok sa kanyang kwarto upang magpahinga. Masama ang pakiramdam niya. Nahihilo at tila hinahalongkat ang kanyang sikmura. Gusto niyang magsuka ng magsuka ngunit wala na siyang mailabas pa. Posible kayang nilagyan ni Panoy ng laso ng pagkain. Siya lang naman ang tao dito sa labas habang nasa banyo ako. Wala na siyang ibang pagdududahan kundi ito lamang dahil si Aging ay palaging nasa kwarto nagkukulong. Hirap maigalaw ang sarili. Nagpahinga siya at nakiramdam sa kanyang sarili hanggang sa makatulog siya. Nagising siya tanghali na, tuyot ang lalamunan at sobrang gutom. Lumabas siya upang uminom ng tubig. Ilang sandali pa'y biglang may nag-doorbell sa tapat ng bahay. Pinuntahan niya yon at laking gulat niya nang makita niya ang kanyang lolo Dado. Lolo, napadalo po kayo. Paano ang panggagamot nyo? Ay ayos lang yun na po. Marami pa namang albularyo sa mga kalapit na baryo ko. Hindi rin naman ako mapakali hanggat hindi ko nakikita ang kalagayan mo dito. Parang kinakabahan ako. Ayos ka lang ba rito? Bakit ang payat mo pa rin? Saka, sobrang lalim niyang mga mata mo. Masama ba ang pakiramdam mo? Lolo, para yata ako nakakain ng lason. Ano? Sinong may gawa ng bagay na ito sa iyo? Pero naiduwal ko na po lahat ng kinain ko, Lolo. Ang kaso'y parang nanghihina pa rin ako. Ay halika, gagamutin muna kita. May dala akong langis dito kontra sa lason. Para siguradong mawala na lahat ng lason dyan sa katawan mo. Kaya pala atat akong makarating dito nasa peligro ang buhay mo. Salamat po, Lolo. Buti na lang dumating ka po. Iba talaga kapag may lolo na may taglay na lihim na karunungan. Napakaswerte ko. Ay pero sino bang may gawa nito sa iyo? Yung salbahing bayaw mo pa rin ba? Humanda siya sa akin. Lo, ginamit ko na po yung mga naituro mo sa akin noon. Ang totoo'y paralisado na ngayon yon. Inubos niya ang pasensya ko eh. Mabutit na isipan mong gamitin na. Ilang ulit kong sinabi sa iyo na ang lihim na karunungan na taglay mo ay magagamit mo balang araw bilang depensa na rin sa sarili. Pero sabihin mo niya sa akin, sino bang naglagay ng lason sa pagkain? Si Panoy po, Lolo. Siya lang naman ang pwedeng gumawa ng bagay na yon. Ang asawa mo? Nako apo, bakit siyang naisip mo? Hindi po asawa ang tingin niya sa akin, Lolo. Inamin niya sa akin na peke ang aming kasal at pinakasalan niya lang ako para gawing katulong sa kanyang kapamilya. Napamura sa galit si Lolo Dado nang marinig yon. Ngunit hiling niya sa matanda na magkunwaring walang alam upang malaman nito kung gaano kagaling gumawa ng drama si Panoy. Napapayag niya ang matanda. Nagulat pa si Panoy nang makita si Lolo Dado sa bahay nito pagdating nito kinagabihan.
Lolo Dado, ay magandang gabi po. Hindi ko inasahan ang pagbisita mo ngayong araw. Ang alam ko kasi lagi kang abala sa panggagamot. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanila. At tila ba nagtataka kung bakit buhay pa siya. Gayong nilason na siya nito. Hindi siya umiimik at nakikiramdam lamang. Nene, kumain na ba si Lolo Dado? Hindi pa. Mainam kung sabay-sabay tayong kumain sa hapag. Gaya ng ginawa natin gabi-gabi sa probinsya. Sa bagay nga naman, halika na Lolo. Kumain na muna tayo. Ako na maghahain para sa atin. Sige, gusto ko yan. Ay mabutit. Alagang-alaga mo ang apo ko rito. Tumingin pa ito sa apong si Nene sabay ngiti. Naintindihan naman agad ni Nene ang mga ikinikilos ng kanyang lolo. Kinindatan siya nito kaya muli siyang napangiti habang nakasunod sila kay Panoy patungong kusina. Hindi nito alam na may ideya na si Lolo Dado sa mga pagkukunwari nito. Tahimik silang kumakain nang biglang lumapit si Aging sa kanila. Kuya, ito na ba ang matandang mangkukulam na lolo nitong si Nene? Aging, maghinay-hinay ka nga sa pananalita mo. Pasensya na Lolo Dado, ganito talaga siyang magsalita. Bakit naman tayo matatakot sa kanya kuya? Bahay natin ito, nakikitira lang sila. Pwede ba Aging, pumasok ka na sa kwarto mo. Mag-usap tayo sa loob. Agad na nitong hinila ang kapatid papasok sa kwarto nito bago pa ito makabitiw ng hindi magandang salita. Nakasunod ang masamang titig ni Lolo Dado rito. Mukhang kailangan nga na matinding leksyon ng babaeng yan. Huwag mo nang alalahanin lolo, ako nang bahala. Saka palala na rin naman ang palala yung karamdaman niya. Tamad kumilos eh. Sandali lang lo, makikinig lang ako sa mga usapan nilang magkapatid. Maingat siyang lumapit sa harapan ng pintuan ng silid ni Aging. Bungad pa lamang niya'y pangalan na agad nila ng kanyang lolo ang narinig niyang pinag-uusapan ng mga ito. Huwag mo akong madaliin. Kita mo si Nene, di ba? Malakas pa rin. Akala ko talaga maaabutan kung nakabulagtayan sa kusina eh. Dinamihan mo na sana ang nilagay mong lason. Ayan tuloy, mukhang may sapusa rin yung babaeng yan eh. Pagsabayin na lang natin silang maglolo para isahan ang gagawin nating paghihiganti. Huwag kang mag-alala Aging. May paghihiganti rin natin ang ating inay. Sige na, dito ka lang. Ako ang bahalang makitungo sa baglolong yon. Nang marinig niya yun ay mabilis siyang bumalik sa kusina at nagkunwaring kumakain pa rin. Matamis ang mga ngiti ni Panoy nang lapitan sila. Ayos na po lolo, pasensya na. Spoiled talaga yung si Bunso kaya ganyan ang ugali. Kain lang kayo. Panoy, sa kabilang kwarto kami ni lolo matutulog ha. Sasamahan ko siyang matulog. Minsan lang kasi siya rito eh. Oo naman, walang problema Nene. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko naman na namimiss mo rin ang Lolo Dado. Pagkatapos niyong kumain ay ako na maglilinis dito. Pagpahingin mo muna si Lolo ng maaga. Pagod pa yan sa biyahe. Salamat Panoy, ang bait mo naman. Ngumiti ito. Latang sanay na sa peking pakikitungo. Nang nasa loob na sila ni Lolo Dado ay mahina niya itong kinausap. Sinabi rito ang masamang balak ng magkapatid. Kaya pala gustong gusto kong pumunta rito. Iba talaga ang pakiramdam ko eh. Huwag tayong pahalata lolo. Tignan natin kung anong kaya nilang gawin. Sige apo, mas mabigat ang ganti ng kasamaan kaya maghanda sila. Sinimulan nila ito. Tayo ang tatapos. Lolo, hayaan mo kung ako ang tumapos. Matanda ka na. Ako na ang bahala sa labang ito. Padali lang naman ito para sa akin eh. Hindi apo. Nangako ako sa lola solidad mo na hanggang sa huling hininga ko. Hanggat may nang aapi sa iyo, ako ang haharap. Ako ang magpaparusa. Para saan pa ang mga tinuro mo sa akin noon kung hindi ko naman gagamitin, di ba? Kaya ko na ito. Dalawa tayo ang haharap sa labang ito. Huwag kang mag-alala. Simpleng laban lang ito. Napatango na lamang si Nene. Napagtanto niyang maswerte pa rin siya sa may isa siyang lolo sa kanyang buhay. Kinabukasan niya nagulat siya dahil pagkagising niya tapos nang magluto si Panoy. Hindi siya nagpahalata. Diretso lamang siyang lumabas upang bumili ng kakanin at kape. Hindi sila kakain sa luto ni Panoy. Ano yung dala mo, Nene? Ito yung gustong kainin ni Lolo kakanin. Pares nitong kape.
Pinagbigyan ko na lang bale para sa tanghali na lang itong niluto mo. Ito na lang kakainin niyang agahan. Tumango itong nakatingin sa kanyang dala. Nagtaka dahil hindi naman siya bumibili ng kakanin sa umaga. Sige, pero kainin niyo muna itong luto ko. Masarap ito, saka pinaghirapan kong lutuin para sa inyo. Siyempre, gugutumin kami kapag hindi kami kakain mamayang tanghali. Saka nakakahiya sa'yo, bumangon ka talaga ng maaga para ipagluto kami. Yan dapat, nene, marunong kang tumingin sa paghihirap ng iba. Sa sarili mo lang nai-apply ang bagay na yan. Ano yun, nene? May sinasabi ka ba? Wala naman, natutuwa lang ako sa ngayon. Ngumiti pa siya ng matamis habang nakikipagtitigan dito. Tila na weirdohan naman ito sa kanya pero patay mali siya lamang siya. Nang makaalis na ito'y agad niyang itinapon lahat ng mga niluto nito. Magluluto siya ng kanilang tanghalian ni Lolo Dado. Kaya pagdating ni Panoy kinagabihan, nagulat ito nang makita silang maglolo ng malakas at masayang nagkukwentuhan. Dismayado ito ngunit nagpumilit ng ngumiti sa kanilang harapan. Hindi niya alam kung ano ang nasa utak nito. Ngunit lagi siyang nakahanda. Hanggang sa isang araw ng Martes ay nagtaka si Nene nang may dalang matandang lalaki si Panoy. Lolo, may nangyari ba sa akin sa oras na kontrahin ng matandang yan ng kulam na ginawa ko kay Aging? Oo, pero wag ka mag-alala. Nandito ako. Mabuti na lang talaga't nandito ako. Mapapahamak ako sakali. Hindi pa naman kita naturuan sa paggamit ng pangontra sumbalik. Ano pong sumbalik, Lolo? Wala po akong ideya ron. Yung sumpa mong ibinigay sa iyo, yun ang tawag na sumbalik. Kung may kasalanan naman siya, kayang-kaya kang protektahan ng pangontra sa sumbalik. At naniniwala akong silang may kasalanan at hindi ikaw, Apo. Dahil pinalaki ka naman namin ng lola mo bilang mabuting bata. Sila naman talaga, Lolo, ang maraming may kasalanan at atraso sa akin. Napuno lang ako kaya ako nagawa ang bagay na yon. Wala kang dapat ikatakot. Mas lalo siyang magduro siya. At sa pagkakataong ito, dalawa na sila ni Panoy. Nakapwa niyang magduro siya sa kasamaang mayroon sila. Ilang sandali pa'y biglang napangiwi si Nene. Tila binalot ang katawan niya sa sobrang init. Lolo, sobrang init. Parang hindi ako makahinga. Nagsisimula na sila sa kanilang ritual. Sandali, Apo, gagawan kita ng proteksyon at harang. Hinawakan ni Lolo Dado ang kanyang noo. Umusal ito ng mga salitang Latin. Pagkatapos ay kinuha ang dalang lumang alporhas. Inilabas mula roon ang puti at itim na kandila. 7 piraso na puti at ganon din ang itim. Sunod ay ang makapal na aklat ng 10 mundos. Sa kalagitnaan ng pahina, binuksan ni Lolo Dado ang aklat. Umusal itong muli ng salitang Latin pagkatapos ay sinindihan ng mga kandila. Inanay iyon sa tapat ng libro. Muli itong umusal ng mahabang Latin at ganun na lamang ang gulat ni Nene nang biglang naglabas ng itim na usok ang libro. Tumagos ito patungo sa isang kwarto kung saan naroon sila Aging. Ilang sandali pa'y maririnig mula sa kanilang kinaroroonan ang sigaw ng dalaga. Anong nangyari? Bakit sobrang dilim? Tanda, anong nangyayari? Malakas. Sobrang lakas na kalaban. Nandito lang sila sa paligid. Akala ko ba magaling ka? Kontrahin mo. Hawak niya ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan na aklat ng babaylan. Hindi ko kaya. Narinig mo yun, Lolo? Mahina ang albularyong nakuha nila kaya hindi kayang labanan ng kapangyarihan mo. Tiyak ko yun, Apo. Iilan na lang kaming may hawak ng librong ito at tinitiyak kong ginagamit ko ang disiplina at parusa sa mga taong may kasalanan lamang. Opo, Lolo. Tunay ang kasamaang taglay nila kaya gusto kong maparusahan sila. Kulang pa ang parusang ipapataw sa kanila sa ginawa nilang pagpaslang sa aking anak. Pinaslang nila ang anak ko, Lolo. Makakamtan mo rin ang ustisya, Apo. Hindi batas ang maniningil kundi ako. Ilang sandali pa'y muling narinig nila ang pagmumura ni Panoy at ang pagtawag nito sa albularyo.
Hindi mo kami pwedeng iwanan dito, tanda. Bumalik ka rito. Tulungan mo kami. Wala kaming makita. Kuya, ayoko nito. Wala akong makita. Sobrang dilim. Ano bang nangyayari? Lolo, bakit ganun? Pareho silang hindi makakita. Ang itim na usok mula sa aklat na pag-aari ko. Yun ang bumulag sa dalawang yon at walang kagalingan ang pagkabulag nila ngayon. Habang buhay niyang pinataw ko sa kanilang parusa. Tama lang po ba na mangyari sa kanila ang bagay na ito, Lolo? Parang nakakaawa naman. Dalawa pa talaga sila. Huwag ka maawa sa kanila. Matigas ang kalooban ng magkapatid na yon. Hindi dapat kinaaawaan. Hindi matigil ang kanilang kasamaan at masamang balak laban sa iyo kung hindi ko gagawin ang parusang ito. Pwede na natin silang iwanan. Balang araw sa kalsada at mga kalye na sila pupulutin. Mamamalimos ng pagkain para mabuhay sa araw-araw. Ramdam niya ang awa ng isipin yon. Gayunpaman, ramdam niya ang gaan ng loob dahil kahit paano inipaghiganti niya ang buhay ng inosenteng anak sa kanyang sinapupunan na tinanggalan ng karapatang mabuhay. Magalang siyang nagpaalam sa magkapatid sa kabila ng nangyari. Babalik na siya sa probinsya, aaralin niya lahat ng lihim na karunungan na hindi pa naituro ng lolo dado niya sa kanya. Buhay na hindi niya kailanman pinangarap, ngunit sa huling realisasyon ng kanyang buhay, ang bagay nito ang kanyang misyon. Maawa ka, nene, huwag mo akong iwanan. Mag-asawa tayo, hindi ba? Sa hirap at ginhawa dapat karamay kita. Karamay? Di ba nga galing sa bibig mo mismo na peke ang ating kasal? Katulong lang ang kailangan mo sa buhay, hindi asawa. Kung noon wala kang pakialam sa mga paghihirap ko, sa tingin mo ba, hindi ko kayang gawin yun sa'yo? Magsama kayo ng kapatid mo. Pare-pareho naman kayo ng kulay, di ba? Kayo na lang ang magdamayan. Para na rin patunayan na talagang magkapatid ang nagdadamayan, di ba? Masakit para sa kanyang magbitaw ng ganoong salita, pero kailangan dahil iyon ang parusa niya at ganti sa lahat ng mga pinagdaanan niya sa kamay nito. Makalipas ang 5 taon, naglalakad siya sa isang gilid ng gusali sa lungsod. Bitbit ang mga pinamili ay may nadaanan siyang 2 bulag na taong grasa, nakabukas ang mga kamay. Palimos po, palimos po. Palimos po. Sambit ng mga ito sa tuwing may maririnig na papalapit na yabag. Sina Aging at Panoy halos hindi na makilala pero hindi niya makakalimutan ang boses ng dalawa. Nagkatotoo ang hula ni Lolo Dado na iling na lamang siyang iniabot sa kamay ni Panoy ang 100 barya. Sana makatulong sa inyo dito. At sana nabago ng paghihirap ang mga ugali ninyo. Nene, alam kong ikaw yan. Nagulat siya. Hindi niya inakalang matatandaan pa nito ang kanyang boses. Hindi siya nagsalita. Diretso na siyang lumayo. Masakit sa dibdib na tignan ng taong minsan na niyang minahal ay makikita niyang palaboy sa kalye. Bilang taong grasa na nanlilimos para maisalba ang kumakalam na sikmura. Kung naging makatao lang sana kayo noon, hindi sana ganyan kalupit ang buhay na inyong sinapit. Huwag tayong abusado sa ating kapwa kung tingin natin ay nakakaangat na tayo sa buhay. Hindi permanente ang oras. Hindi nagtatagal ang liwanag. Balansin nito ay kadiliman. Kaya anuman ang tinatamasa mo ngayon, maaaring wala ito pagdating ng panahon. Maging mabuti ka lamang sa lahat ng mga tao na iyong nakakasalamuha dahil ang balik ng iyong kabutihan ay walang katapusang kasaganaan. Bali hanggang dito na lamang po yung kwento natin mga ka-DM at sana po isuportahan nyo pa rin yung channel natin kahit po papaano. At maraming salamat po sa mga patuloy po rin at mga patuloy pa rin at mga hindi nang iiwan. Hanggang dito na lamang po at babasahin ko yung komento nyo tungkol sa ating kwento ngayon. I-comment nyo na lamang po sa ibaba.